Mga kababayan, kung kayo o ang inyong magulang ay is pensioner, mahalagang panoorin ninyo ito hanggang sa katapusan. Kasi simula ngayong June 2026, totoo na may dagdag na pera na darating sa pensyon ng milyon-milyong Pilipino. Hindi ito tsismis. Hindi ito pabula sa Facebook. Ito ay opisyal na inanunsyo mismo ng IS. Pero bago kayo masyadong matuwa, kailangan ninyong malaman kung sino talaga ang sakop nito, kailan eksaktong darating ang dagdag, at ano ang mga dapat ninyong iwasan para hindi kayo maiwan o malito. Kaya huwag kayong aalis dito, mga seniors, dahil ipapaliwanag ko ng mabagal at malinaw, parte por parte. Una sa lahat, bakit ito mahalaga para sa inyo? Mga kababayan, alam natin na ang buhay ngayon mahirap. Tumataas ang presyo ng bigas, gamot, kuryente at pamasahe. Para sa mga senior citizen at pensioner na umaasa lamang sa SET pension bilang pangunahing kabuhayan, kahit konting dagdag ay malaking tulong na. Kaya kapag may balita tungkol sa dagdag pensyon, hindi lang ito basta balita. Ito ay direktang nakakaapekto sa pang-araw-araw na pagkain, gamot at pangangailangan ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit dapat ninyong intindihin ng mabuti ang update na ito. Ngayon, ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag ko sa simpleng paraan. May programa ang ISES na tinatawag na Pension Reform Program. Ito ay 3 taon na plano, mula 2025 hanggang 2027, kung saan taon-taon ay tumataas ang pensyon ng mga retirement at disability pensioner ng 10%, at ang pensyon ng mga death at survivor pensioner ay tumataas ng 5%. Ang orihinal na plano, ang second round ng dagdag na ito ay dapat sa September 2026 pa darating. Pero dahil sa tumataas na presyo ng langis at pangkalahatang implasyon, pinabilis ng SSA ang pagbigay nito. Inilipat nila ang ikalawang round mula September papuntang June 2026. Ibig sabihin, mas maaga kayong tatanggap ng dagdag kaysa sa orihinal na schedule. Ito ang tinatawag nilang early implementation o maagang pagpapatupad. Kaya ang dagdag mismo, 10% para sa retirement at disability pensioners, at 5% para sa death at survivor pensioners. Hindi ito one-time na ayuda o bonus. Permanenteng dagdag ito sa buwan ng pensyon ninyo. Ibig sabihin, hindi lang ito darating ngayong buwan at mawawala sa susunod. Ito ay manatili sa inyong pensyon habang buhay, at sa susunod na taon, dadagdagan pa ulit base sa bagong halaga. Ngayon, pumunta tayo sa pinakaimportanteng parte, mga kababayan. Sino ba talaga ang covered nito? Una, kailangan kayo ay isang qualified pensioner. Pangalawa, depende ang oras ng pagtanggap ninyo sa kung kailan naging eligible kayo. Ayon mismo sa opisyal na pahayag ng SS, ang mga pensioner na qualified na bilang ng may 31, 2026, sila ang unang tatanggap ng dagdag, magsisimula June 1, 2026. Samantala, ang mga taong magiging eligible sa pagitan ng June 1 hanggang August 31, 2026, sila ay tatanggap ng kanilang dagdag pensyon magsisimula September 1, 2026. Kaya kung tatanungin ninyo, mga kababayan, bakit may parang dalawang grupo o dalawang batch, ito ang dahilan. Hindi ito basta-basta hasyan ng is. Base ito sa petsa ng inyong contingency, ibig sabihin, ang eksaktong petsa kung kailan kayo naging karapat-dapat sa benepisyo. Mahalagang banggitin din, mga seniors, na ayon sa SS, hindi na kailangan ng karagdagang application o requirement ang mga existing pensioner para makatanggap nito. Ibig sabihin, kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon, otomatiko itong ilalapat sa inyong buwan ng payout. Hindi ninyo na kailangang pumunta sa FF branch para mag-apply o magpasa ng dokumento para lang sa dagdag na ito. Pero mga kababayan, kailangan din nating pag-usapan ang mga posibleng abala, paalala, at mga bagay na dapat ninyong bantayan. Una, kung kayo ay may contingency na lumagpas sa August 31, 2026, malamang hindi kayo masasakop sa unang dalawang grupong ito. Ibig sabihin, kailangan ninyong intindihin kung saang grupo kayo nababagay base sa inyong sariling petsa ng pagiging pensioner. Pangalawa, dahil ito ay automated na proseso, posibleng may delay sa ilang kaso, lalo na kung may mali sa inyong record sa gaya ng mali sa petsa ng kapanganakan, mali sa account number, o lumapa ang inyong disbursement account.
Kaya mahalaga, mga kababayan, na siguraduhing updated at tama ang inyong impormasyon sa TIS. Pangatlo, mag-ingat din tayo sa mga scam at fake na balita. Ngayong panahon na uso ang social media, marami ang gumagamit ng pangalan ng IS para manloko. May mga nagpapadala ng link, nagpapasagot ng impormasyon, o humihingi ng bayad bago tumanggap ng dagdag na pensyon. Tandaan ninyo, mga seniors, hindi kailangan ng bayad para makatanggap ng inyong legitimate na benepisyo mula sa IS. Kung may humihingi sa inyo ng pera o personal na impormasyon sa Facebook Messenger o text message na nagpapanggap na SF, mag-ingat kayo agad. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa petsa ng pagbabayad at implementasyon. Ayon sa opisyal na anunsyo, sinimulan ng SS ang early rollout ng dagdag na ito noong June 1, 2026 para sa mga kwalipikadong pensioner. Ang programang ito, na tinatawag na Pension Reform Program o EFI, ay magbibigay ng halagang humigit kumulang 6 na bilyong piso hanggang 6 na bilyon at kalahati, na ilalabas sa pagitan ng June hanggang August 2026. Ito ay para sa mahigit 4 na milyong pensioner sa buong bansa. Para sa mga taong eligible bago mag-June 1, ang dagdag ay dapat makasama na sa kanilang pensyon ngayong buwan ng June. Para sa mga magiging eligible sa pagitan ng June at August, sila ay tatanggap ng dagdag simula September 1, 2026. Bilang halimbawa, mga kababayan, kung ang inyong pensyon ay 3,000 piso bago ang dagdag, base sa mga ulat, ang inyong dagdag ay maaaring umabot ng humigit kumulang 307 piso bawat buwan, simula sa unang round ng dagdag na ito. At kung patuloy ang programa hanggang 2027, mas dadagdagan pa ito. Pero tandaan, mga seniors, ito ay halimbawa lamang base sa computation na nailabas sa mga ulat. Ang eksaktong halaga ng inyong dagdag ay depende sa inyong sariling base pension. Kung gusto ninyo malaman ang eksaktong halaga, pinakamainam na suriin ninyo ang inyong SEC account online o tumawag sa opisyal na SEC hotline o pumunta sa pinakamalapit na SEC branch. Bukod dito, mga kababayan, may iba pang mga benepisyo at programa na maaari ninyong pakinabangan bilang senior citizen o pensioner. Halimbawa, ang ACFA ay may pension loan program para sa mga retiree at survivor pensioner, kung saan maaari kayong makahiram base sa inyong pensyon, may mas mababang interest rate kumpara sa ibang lending. May rin silang calamity loan program at emergency loan program na may mas mababang interest, partikular para tulungan ang mga apektado ng mga sakuna o emergency na pangyayari. Bukod pa rito, marami sa atin ang dapat din magpa-check sa kanilang GIS kung sila ay dating government employee dahil magkaiba ang programa ng GIS sa TIF. Mayroon din tayong mga lokal na benepisyo mula sa ating barangay at city o municipal government gaya ng senior citizen cash gift, discount sa gamot, at iba pang ayuda na dapat din nating singilin at i-claim. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga praktikal na payo, mga seniors. Una, regular ninyong i-check ang inyong SEC account online kung mayroon kayo nito, o magpatulong sa inyong anak o apo na alam mag-internet para malaman kung updated ang inyong record. Pangalawa, siguraduhing tama at updated ang inyong disbursement account, kung bangko man ito o e-wallet, dahil dito direktang ipapadala ang inyong pensyon. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong personal information sa SF kung may pagbabago, gaya ng address o contact number. Pang-apat, palagi kayong bumisita o tumawag sa opisyal na ESET website o hotline para sa pinakabagong balita, sa halip na umasa lamang sa mga post sa social media na hindi naman sigurado kung opisyal. At panglima, kung mayroon kayong tanong o alalahanin tungkol sa inyong specific na kaso, huwag mahiya na pumunta mismo sa TEC branch at magtanong ng harapan. Mga kababayan, pag-usapan din natin ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao pagdating sa ganitong balita. Unang pagkakamali, agad-agarang naniniwala sa mga halaga o petsa na nakikita sa social media kahit hindi galing sa opisyal na account. Madalas, ang mga numero na kumakalat ay pinalaki o pinaganda lang para makakuha ng views, hindi opisyal na sinabi ng IF. Pangalawang pagkakamali, hindi pag-update ng personal information sa IF, na nagdudulot ng delay sa pagtanggap ng benepisyo. Pangatlong pagkakamali, pagbibigay ng personal na impormasyon, gaya ng SS number, birth date, o bank details, sa mga hindi kilalang tao o peking accounts na nagpapanggap bilang IF representative. Pang-apat,
Hindi paggamit ng tamang channel kapag may tanong, kagaya ng pagtanong lang sa kapitbahay o sa Facebook group sa halip na direkta sa mismo. At panglima, pagpanik o pag-aalala ng sobra kapag hindi pa nakikita ang dagdag sa unang araw ng June, kahit pamalinaw namang nakasaad sa opisyal na anunsyo na ang ilan ay September pa makakatanggap base sa kanilang petsa ng eligibility. Kaya mga kababayan, bago tayo magwakas, balikan natin ang mahahalagang punto. Totoo at kumpirmado na may dagdag pensyon na ipatutupad ng ISS. 10% para sa retirement at disability pensioners, 5% para sa death at survivor pensioners. Ito ay maagang ipinatupad mula sa orihinal na plano noong September, papuntang June 2026 bilang tulong sa mga pensioner na naghihirap dahil sa tumataas na gastusin. Ang mga pensioner na eligible na noong may 31, 2026, sila ang unang makakatanggap simula June 1. Ang mga magiging eligible sa pagitan ng June at August 2026, sila ay makakatanggap simula September 1, 2026. Automatiko ito, walang kailangang i-apply. Pero kailangan ninyo siguraduhing updated ang inyong record sa at mag-ingat palagi sa mga scam na gumagamit ng pangalan ng IS. Mga kababayan, mga seniors, alam ko na minsan nakakalito ang mga balita tungkol sa benepisyo, lalo na kung puro numero at petsa ang pinag-uusapan. Pero ang importante, hindi kayo natitiwalag sa tamang impormasyon. Kaya kung mayroon kayong kakilala, kapitbahay, o kamag-anak na pensioner, ibahagi ninyo sa kanila ang video na ito dahil marami sa kanila ay hindi pa nalalaman ang totoong detalye nito. Mag-subscribe din kayo sa channel na ito para hindi kayo maiwan sa mga susunod na update tungkol sa inyong pensyon at iba pang benepisyo. Tandaan, mga kababayan, ang karapatan ninyong malaman ang totoo tungkol sa inyong benepisyo ay hindi dapat baliwalain. Kaya manatili kayong updated, mag-ingat sa mga scam, at huwag kalimutang i-check ang inyong account. Maraming salamat sa panonood, at sa susunod na video, mas marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa inyo, mga minamahal naming senior citizen at pensioner. Ingat lagi!